Aming problema ng bayang Pilipinas, imagine nagkakagiran na dyan sa Middle East. Yung mga kababayan natin doon na may mga pamilya dito sa Pilipinas, nakikipagsapalaran sila doon, hindi sila makapagdesisyon kung uuwi ba sila o mamamatay sila doon. Dahil ganun din naman daw, pag uwi nila ng Pilipinas, mamamatay din naman daw sila dito sa gutom at saka sa konsumisyon dyan kay Bongbong. O hindi ba? O isa yan sa problema natin kinakaharap ngayon. Ano pa? Pangalawa, yung impeachment ni VP Sara. Oo, nakaano pa rin yan, nandiyan pa rin yan. O ano pang iniisip natin? Paano natin papauwiin si Pangulong Duterte? Pero huli na yan. O ano pang problema natin? Magtataas yung presyo ng bilihin, lalong-lalo na ang petrolyo dahil dito sa nangyayaring gulo dyan sa Middle East. O pag nagtaas yan, lahat ng commodities magtataas, lahat ng bilihin magtataas, services, binabayaran natin sa services, kuryente, tubig, lahat yan magmamahal. Tapos putangin na yan, pinag-uusapan nyo yung chismisan ng buhay ng may buhay, pukinangina nyo. Mga hayop kayo. Ano pang problema natin? Putangin na niya yung eleksyon. Tinan yung ginagawa ng Comelec sa bayang Pilipinas. Putaragis yan. Yung mga nananalo, putangin na dinidisqualify nila. Yung mga natalo, putangin na yun ang gusto nilang ipalit. Tapos yung mga binoto ng milyon-milyon mga Pilipino, putaragis hindi nila pinapaupo. O yung mga tinalo noong mga kandidato na lehitimo talagang nagpakahirap, putya hinahanapan nila ng mga butas. Mantakin mo yung uy. Putyang ina, ang kini-question citizenship, naging konsehal na yun ng Maynila. Anak ng tinapay, ngayon pa ko-questionin yung citizenship. Si Erwin Tulfo nga, hindi naman Pilipino yung putangin na yan. Pero makita mo naman, hindot na yan. Oh, mapupunta pa ng Senado ni hindi nga na-approve yan hindi nga na-approve yan sa Commission on Appointments para sa isa secretary or cabinet position DSWD dahil hindi nga Pilipinong hayop na yan. Tapos putang ina, pinroklaman yung mga gago kayo. Tapos itong isang to, naging konsihal na ngayon. Tangina, saan ka makakita? Ang nanay Pilipina, ang tatay ibang lahi, pero dito pinanganak sa Pilipinas. Anong tawag dun? Di putangin na Pilipino. Tarantado kayo. Ang ina niya, grabe ang Comelec, mga bossing. Kita niyo yung sinusumbong ni Respicio at saka nung nagsampa ng korte ng kaso dyan sa Korte Suprema. Hinihingan di umano Hindi ko alam kung totoo to, pero hinihingan ng 300 million para sa 300,000 na botante niya. 300 million ang hiningi. Putangin ang kapal ng mukha mo. Kung totoo ito, Garcia, putangin na, manghihingi ka, sobra naman ang laki. Okay nang ina, mas sa sosi nga. Hindi nga palagyan sa sosi. Magkano nang ang dapat na binabudget ng mga mayor. Tapos putang ina, 300 million. Okay nang ina, hindi mo ba naisip, Garcia, na kung totoong humingi ka ng 300 million sa tao na yon at nagbayad siya. Tingnan mo humingi ka ng 300 million sa tao. Kung halimbawa, gago din yung mayor na yon, nagbayad siya. Mayor ba yung congressman o yung tumatakbong congressman? Nagbayad siya ng 300 million. Putang ina, paano niya babawiin yun? Di magnanakaw siya pag upo niya dahil putang ina nyo, imbis na sana ginagawa nyo yung trabaho nyo bilang tagapangasiwa, tagapagbantay ng demokrasyang eleksyon sa Pilipinas, putang ina ninyo. Ibinibenta nyo yung mga posisyon, mga hayop kayo. Nanggaling kayo sa sa reklamo at demanda ng dinaya kayo Tapos ginagawa ninyo. Although dininay ito ni Garcia, pero putya, takin mo, tinanong pa, may paano ebidensya mo na hinihingan kang 300 million? May mga testigo ko. May mga kasama ako nung nagpunta ako ron. Nagulat ako dahil putya, kala ko kung ba't ako pinapunta doon, yun pala, hihingan ako ng 300 million. Grabe. 300 million. So imaginein mo, putang ina yan, kaya pala ang dami nitong nakaraang eleksyon, hindi nangampan niya. Kaya pala itong alyansa, putain na, hindi na nangampan niya.
O hindi ba? Kaya pala ang daming mga kandidato hindi na nangampanya. Putya naman, magbabayad ka lang ng 300 million eh. Bayad kang 400 million. O kesa nga naman, pumunta ka sa isang lugar, liblib na lugar, mapagod ka pa, magbubuo ka pa ng grupo mo, meron kang leader sa probinsya na to, distrito na to, gagawa ka ng mga leaders mo. Hindi na, ipunin mo na lang lahat ng pera, putya yan. Bumili ka lang ng ad sa telebisyon para sa jingle-jingle mo. Mag-arkila ka lang ng 5 sasakyan siguro, paikot-ikutin mo dyan sa kalsada, patugtugin mo na mga jingle-jingle mo. Pero putang inan yan, ang pera pala, pwede mo na hindi na ibigay sa tao, putya, pati tao. Pati yung mga nagbebenta ng pati yung mga nagbebenta ng boto, putang na ninakawan pa ng kabuhayan nitong Comelec. Sabi nung Comelec, tangin na nagbabayad kayo sa tao. Putya, bakit hindi na lang kami bayaran nyo? Total kami naman nagmamanipula nito. Well, this is according to Respicio. I'm just stating or repeating what he's saying. So, ganyang kalaki problema natin. Aside from that, puta, ninanakaw yung pera ng PhilHealth. Aside from that, nakita ninyo yung blankong BICAM report. GAA 2026 na naman. O di ba yung budget para sa 2026, pag-uusapan na naman natin, hindi pa natin nakokorekt yung problema noong GAA 2025 na yung blankong bicameral report. Bakit nagpinirmahan ng mga congressman at mga senador ng puro blanko yung mga numero? O hindi ba? So putangin na yan. Ganyan ang problema natin. Ano pa isang problema natin? Tumataas ang drugs. Mantakin mo lumulutang yung mga shabu sa kalsada. Sobrang traffic, ang daming magnanakaw, ang daming manduruga. Sabi ko nga sa inyo, one time umuwi ako sa bahay ng nanay ko. Madaling araw. Natulog kasi ako alas 7 ng maga ay ng gabi kasi medyo masama pakiramdam ko. So nagising ako alas 12 ng gabi, ang lakas ng ulan. Tumambay ako sa veranda namin, patay ang ilaw. Tinitingnan ko lang, tumambay lang ako, nag-cellphone ako. Ang daming paikot-ikot, mga nakahubad, naka-shorts lang, walang damit sa taas. Mga nakapayong, paikot-ikot sa subdivision namin. Naputangin na nitong mga to, iba-iba silang direksyon. Putya yan, yung pala nag-i-scout sila ng mga bahay na pwede nilang akyatin. Nag-i-scout sila ng mga pwede nilang nakawin. So ganyan na yung problema natin ngayon dito sa Pilipinas. Ang taas ng bilihin. Kumbaga, napakarami nating dapat alalahanin, napakaraming kahayupan ang ginagawa sa bayang Pilipinas. Utang ina niyan, tapos ang pinakikinggan nyo, chismis. Ang pinakikinggan nyo, kabit ni ganito, kabit si ganyan, kabit si ganito, putaragis. Anong may tutulong sa bayang Pilipinas niyan? O let's say for example, sinasabi ninyo, itong grupo na to, spy. Yung grupo naman na to, sinasabi, itong grupo na to, salot. Putang ina niyan, hindi ko maintindihan kung bakit natin kailangan dumating sa punto na para lang mapatunayan natin pareho kung sino yung nagsasabi sa atin ng totoo, puta, paglaruan na natin yung buhay ng mga pinakamamahal natin na mga Duterte. O putya yan, ayan na, nagsalita na si Kitty. Anak ng tinapay na yan, dapat nakafocus tayo sa problema ng Pilipinas. Dapat nakafocus tayo sa nangyayari sa pera ng bayang Pilipinas. Ang ina nyo, ang pinakikinggan ninyo yung awayan ni ganito, awayan ni ganito, awayan ni ganyan. Kesyo ganito, kesyo ganito, kesyo ganyan. Tama na yan. Sabi ko nga sa isa kong post, ganito na lang, let's just do it this way. Yung mga galing ninyo na ginagamit para maghanap ng mga butas sa isa't isa, why not gamitin natin yun para mapauwi si Pangulong Duterte? Putangin na nyo. Ang gagaling din naman ng mga utak ninyo, ang gagaling nyo maghanap ng butas ng bawat isa. Bakit hindi nyo hanapan ng butas itong putangin ng gobyerno na to para makatulong sa pagpapauwi kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Mga kupal kayo. Diba? Yun lang naman yun lang naman. Pero basta gusto ko mag-focus tayo dyan, anak ng tinapay. Pero sige, paliwanag ko ng konti itong aking
Ito, ako naimbita ako kahapon. May sakit nga ako. Kung makikita mo, punong-puno na ako ng rashes. Akala mo, crossy chick ako. Hindi, punong-puno ako ng rashes. As in, mga kamay ko, mga daliri ko namamaga sa sobrang kate. Yung ulo ko parang bangkong-bangkong. O dahil sa dami ng pantal, nangangati. Pero sabi, nung in-invite ako, kasi nagtiwala sa akin, in-invite ako dyan sa Bacolod, mga bossing. Sige, napatay na natin tong sound, background music. So nung inimbita tayo dyan sa Bacolod para magsalita para kay Pangulong Duterte, hindi ko na tiningnan kung sino yung nag-iimbita sa akin. Basta para kay Pangulong Duterte, putya, lahat ng appointment ko dinrap ko. Lahat ng mga pupuntahan ko, putya, dapat nga may pictorial kami ni Coco Martin. Meron pa nga kami sanang love scene ni Kim Domingo. Oo, kaya dinrap ko talaga yun kasi sabi sa akin sa Viva Max, Boss Dada, ito na yung pagkakataon mo, kukunan na natin yung love scene nyo ni Kim Domingo. Sabi ko, sige, okay, papunta na ako dyan. Pero nung nabasa ko yung message sa akin na, Boss D, 100 days ni Pangulong Duterte nung kinidnap siya, baka naman pwede ka namin ma-invite para magsalita in front of the Bacolodians. Oo. Alam nyo ba, nakahubo na ako, handa na akong pagsamantalahan ni Kim Domingo. Nagbihis ako. Sabi ko sa kanya, Kim, umalis ka dyan. Kim Domingo, lumayas ka. Kahit bagong ligo ka. Magbibihis na ako dahil kailangan ako sa Bacolod. Punta ako dun. Di ko tiningnan sino nag-imbita, sinong mga kasama ko. Basta alam ko para kay Pangulong Duterte, putang na kahit sa Timbuktu yan. Pupuntahan ko talaga yan basta inimbita ako. Sagutin mo lang pamasahe ko, pakainin mo lang ako, okay na ako eh. Walang hiya na yan. So ngayon, mga bossing, kasi ang ginagawa ninyo, nakikinig kayo sa isang tao lang, tapos yung naririnig nyo doon, putangin na nyo mga chismosa kayong mga tigapanood din kayo, yung naririnig nyo doon, ginagawa nyo, pumupunta kayo sa mga channel nung kabila, tapos doon nyo binabanggit. Syempre, itong mga kabila, putyang ina, syempre, palaban din sila. Katulad din nung pinakikinggan nyo, Duterte supporters siya, lahat ng DDS palaban. So, pag kinanti mo yung isa, yun na, ang nagpapalala talaga ng sitwasyon na to, yung mga subscribers din ng mga putang ina eh. May mga problemang sarili mga yan, pero pinakikialaman yung problema ng ibang tao. Walang makain ng mga putang ina niyan. Pare-parehas naghihirap ang mga buhay niyan. Pare-parehas din na mga asawa din niya na mga nagloloko sa kanila. May mga problema rin personal ng mga punyeta na yan. Pero nakita mo, pagdating sa problema na personal ng mga Duterte, putang ina yan, alive na alive ang mga hayop na yan. Di ba? So, yung tinutukoy nila dito na babae na sinasabi nilang ganito ganyan, kilala ko na yan. Ilang beses na rin namin nakasama yan. Sobrang tahimik lang yan. At alam ba ninyo, nakatulad ko rin, mahal din niya si Pangulong Duterte. Nagsasakripisyo din siya para kay Pangulong Duterte. Hindi naman vlogger yan. Hindi naman social media personality yan. Pero talagang literal na mahal nito si Pangulong Duterte kasi ito yung nag-aalaga kay Pangulong Duterte. Kung sinasabing di siya inaalagaan ng iba, sinasabi ko lang, kilala ko itong tao na ito na talagang super concerned siya kay PRD kahit sa health ni PRD. Kung pwede na nga lang, subuan si PRD nito eh. Kung ang pagbabasihan natin yung kanyang loyalty sa Pangulong Duterte, pagmamahal sa Pangulong Duterte, sigurado ako na itong tao na to, pwede kong itaya yung aking reputasyon. Matino ito. Ako na nagsasabi, wala kaming kinakampihan. Wala kaming kinakampihan kung sino ang may karapatan sa puso ni PRD. Wala. Ang puso ni PRD nasa Pilipinas. Tayo ang mahal ni PRD. Hindi sila. Ngayon, alam nyo, itong tao na to, wala siyang ibang ginawa kung hindi
mag-organize ng mga ganitong klase ng mga pagtitipon na kahit na malaki ang gastos, isinasakripisyo. Kasi nga, isa lang ang gusto natin mangyari. May uwi si Pangulong Duterte at hindi mamatay yung balita patungkol yung alab ng damdamin ng mga Pilipino patungkol dito kay Pangulong Duterte. Mantakin mo, ang bilis, 100 araw na. 100 days na yung tao na ninakaw sa atin. Tapos tayo ang pinag-aawayan natin kung sino yung mahal, yung personal na buhay, kung sino man pag-ibig o ano man ang estado nitong tao na ito sa buhay ni PRD. Ako, alam ko na maayos ang mahal nito si Pangulong Duterte. Literal, mahal na inaalagaan nito si Pangulong Duterte, pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte, pinagkakatiwalaan ng mga anak ni Pangulong Duterte. At saka talaga namang alam ako personal, nakakausap ko itong tao na to. Alam ko na lahat ng ginagawa niya para kay Pangulong Duterte lang talaga. Wala naman siyang pinapaskil niya ba yung mukha niya ron? Wala naman. Napapansin niyo ba nagpapa-interview siya? Nakikita nyo ba na halimbawa na lang dyan sa Hague, o nakikita nyo ba na humaharap siya sa mga live? Nakikita nyo ba humahawak siya ng mic, nagbibigay siya ng sinasabi yung tawag dyan, yung nag-i-speech sa stage, nakikita nyo? Hindi. Wala siya kasing pakialam dun, basta siya ay tahimik na sumusuporta lang at nag-aalaga kay Pangulong Duterte. Hindi ko sinasabi to na hindi ginagawa yun ng iba. O hindi ko alam, basta ako ang nakikita ko sa tao na to na super concerned siya kay Pangulong Duterte. Lahat ng ginawa niya para kay Pangulong Duterte, hindi natin kayang gawin. Lahat kasi tayo, mayroon tayong kanya-kanyang sakripisyo para kay Pangulong Duterte. Lahat naman tayo, hindi naman tayo lahat binabayaran dito eh. Pagmamahal lang sa bayang Pilipinas, tsaka pagmamahal kay Pangulong Duterte yung pinag-uusapan natin dito eh. So itong tao na to, ako'y talagang, alam nyo, di ba sinasabi pa, kasi katulad din yan, ano yung issue? Nagpapanggap daw siya ng asawa diyan sa Hague. Hindi po yun. Hindi po siya nagpanggap na asawa dahil ultimong si VP Sara na po yung nagbigay sa kanya ng papel para i-fill out niya at ipapasa sa ICC para lahat talaga makapasok. Lahat talaga dapat makapasok. Siyempre kaya lang mahigpit talaga, kailangan pamilya and all. Alam nyo ba, sinasabi nila, naririnig ko kasi unfair din naririnig ko na nagpapanggap daw siya na asawa doon. Hindi siya nagpapanggap na asawa doon. Even sa ICC, hindi siya nagpanggap na asawa. Kasi nung nakita ko yung papel, mismong application sa ICC, para makapasok silang lahat, ang nakalagay sa kanyang relationship with PRD, caregiver. Hindi naman, di sana nilagay niya doon, wife, di ba? At saka, ang magpapasa noon, sila Inday Sara. Putang ina, papayag si Inday Sara na ilalagay niya doon, wife, kung di naman siya asawa. Ayo talaga nakita ko mismo yung papel. Sabi ko, pinakikinggan ko yung mga yung mga patutsadahan, may mga mali eh. At and then let's just be fair sa tao. Let's just be fair. Katulad ko din kasi yung tao na yun, nagmamahal kay Pangulong Duterte. Iba nga lang yung klase ng pagmamahal ko kay Pangulong Duterte. Ako nakikipagkagatan talaga ako. Kikipagmurahan talaga ako para kay Pangulong Duterte. Siya naman, tahimik lang na nasa background na sumusuporta sa lahat ng mga nagmamahal kay Pangulong Duterte. So yun lang, let's just put it that way. Iwanan na yun natin dun. Okay, iwanan na natin doon. Kung halimbawa ikaw, Vlogger A, ginagawa mo to para kay Pangulong Duterte, maraming salamat sa iyo. Kung ikaw, Vlogger B, ginagawa mo to para kay Pangulong Duterte, maraming salamat sa iyo. Ngayon, Vlogger A at Vlogger B, hindi kayo nagkakaintindihan, anong gagawin natin? O hindi ba? So, wag na nating palalain. Tayong mga subscribers, tayong mga nanonood lang din sa kanila, wag na natin sakyan yung issue na yan. Ang importante, may mga naidadaos na mga pagtitipon, pagsasama-sama para kay Pangulong Duterte, para makita ng mga ibang lahi, makita ng ibang bansa na talagang si Pangulong Duterte ay patuloy at habang panahon na minamahal at mamahalin ng mga Pilipino. Kaya hindi siya dapat nakakulong doon. Diba?
Kaya hindi siya dapat nakakulong doon. Kaya nga sana ako nananawagan ako doon sa mga magkabilang kampo, o wag na nating haluan ng mga personal na mga tirada, personal na buhay, nakalkal. Wag na, focus lang tayo. Tayo yung mga political vloggers, focus tayo sa politika, focus tayo sa mga kalaban na nagpakulong kay Pangulong Duterte, sa mga kalaban na nagpapa-impeach kay VP Sara, sa mga kalaban nagnanakaw sa buwis ng bayan, sa mga kalaban na nagnanakaw pero kung makapagturo na magnanakaw, akala mo ang lilinis. Yung dayaan sa eleksyon, yan yung mga talagang kailangan natin na i-focus. Diyos ko po. Ano ko lang sinabi ko lang sa inyo yung kung ano ang pagkakakilala ko doon sa tinutukoy nila. Napakabait na tao noon. Napakaayos kausap, sa totoo lang. Napaka-caring. Kami, kahit na ganun ang status niya, dahil nga syempre kasama siya sa protocol ni Pangulong Duterte, hindi lumaki ulo niyan. O, hindi ba? Kayo kasi hindi nyo naman namimit yung mga tao na yan. Basta lang kayo makahusga dahil sinabi ng iba. O hindi nyo man din hindi nyo naman tinatanong dun sa tao. So ako na magsasabi sa inyo, hindi ko alam lahat ng mga kinukwento nila, pero I know a little something about this person. And this person, it's unfair for her na ginaganito siya, na all she wants and all she's been doing sa kanyang buhay for the past years, alagaan si Pangulong Duterte. Yun lang. At ko din, ganun din. For the past few years, since 2016 up to now, yun lang din yung kaya kong i-offer. Wala man akong pera para mag-organize ng mga kung ano-ano. Sila yung may mga pera, may mga connection sila. Nakakakuha sila ng tulong para ma-organize itong mga pagtitipon na ito, pagsasama-sama na ito. Maniwala kayo, napakalaking tulong niyan mga ganyang ginagawa ninyo. So, kung sino man yan, sa kabilang kampo man yan, dito man yan sa kampo na yan, kung talagang Duterte supporters kayo, mahal nyo si Pangulong Duterte, magtulong-tulong na lang tayo. Kung di natin kaya pisikal, magdasal tayo, magtulong-tulong tayo na maialabas si Pangulong Duterte sa ICC detention facility, maiuwi kung hindi man sa Pilipinas, pansamantala sa bansang magkukup-kup sa kanya para naman makakilos siya ng maayos, hindi katulad nung yung feeling mo nakakulong ka talaga. Okay, so let's just agree to disagree. Pare-parehas kayong magagaling. Pare-parehas kayong loyal. Pare-parehas kayong DDS. Walang double agent sa inyo. Meron lang sa inyo sinusuportahan si Amy. Meron sa inyo ayaw kay Amy. Let us just leave everything to the Dutertes. Kung ano man yung plano nila, makisabay na lang tayo dun. Huwag natin pangunahan. Di naman tayo kaano-ano Mas marunong pa tayo dun sa mga kapamilyang totoo. Diba? Ang daming problema ng bayang Pilipinas kayo talaga nasermonan ko na naman kayo. Hindi kasi ako, ayaw kong as much as, ayaw ko nang naagrab. Ako kasi biktima din ng fake news. Ayaw ko nang may naagrabyado, lalo na kung yung inaagrabyado walang boses, hindi ba? Gusto ko lang sabihin, kung halimbawa ako, kilala ko yung tao, sasabihin ko kung gaano ko, ano yung pagkakilala ko sa tao sa maikling panahon na nagkakilala at nagkasama-sama kami ng ilang beses na. So, napakatinong tao nito. Napakatinong tao nito, and mahal nito si Pangulong Duterte, katulad mo, pare-parehas nating mahal si Pangulong Duterte. So, walang mas magaling sa atin, hindi pwedeng mas mahal niya, mas mahal mo, mas mahal ko, hindi pwedeng ganon. Pare-parehas tayo, pantay-pantay ang pagmamahal natin kay Pangulong Duterte. Hindi siya dapat nandoon sa The Hague, dapat may iuwi natin siya. So, focus lang po tayo doon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa
para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang